Pagod na naupo sa bakanting selya si Sal, pinagpapawisan siya ng malagkit matapos niyang ayusan ang kanyang customer ng araw na yun. Ang ina ng kanyang customer ay tuwang-tuwa naman nang makitang maganda ang pagkakaayos ng kanyang anak. Binigyan pa siya nito ng malaking tip. Tumanggi man ito, hindi man pumayag ang ginang na hindi niya kunin ang bigay nito. Hindi rin naman nagtagal ang ginang dahil mainit ang lugar na yun kung saan sila naruroon. Paniguradong nagtitipid naman ang kanyang amo dahil hindi nakabukas ang freezer maging ang aircon ng silid na yun. Matapos niyang magpahinga ng ilang minuto, agad niyang nilinis ang mga makeup na ginamit niya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagliligpit, may naramdaman siyang malamig sa kanyang likuran. Ilang segundo rin iyong nagtagal, ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin. Lumagitnit ang pintuan sa silid kung kaya't agad na napalingon si Sal. Nakahinga na lamang siya ng maluwag nang makita ang kanyang dalawang katrabaho na papasok ng silid kung saan siya naroroon. Oh, Sal, musta? Hindi ka ba pinahirapan ng customer mo? Sa lala ng mukha nun, halos hindi ko na masikmurang tingnan na matagal. Sira ulo ka talaga, par. Kapag ikaw binalikan nun. Sus, hindi yan. Sa tagal na natin sa trabahong yun, nagpapaniwala ka pa rin sa ganun? Yan ang sabi sa akin ni Mang Bart. Nako, huwag ka masyadong magpapaniwala sa matandang yun. Lalabas na praning ka niyan. Pinutol na lamang ni Sal ang pag-uusap ng dalawa. Matapos niyang magligpit ng kanyang mga gamit, habang tumatagal, mas lalong umiinit ang lugar na yun. Kung kaya't nagpa siya itong lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Max, Benjo, mauna na ako sa inyo Ang init kasi dito. Noon na lamang nila naramdaman ang init sa loob. Napahawak na lamang siya ng kanyang t-shirt at paulit-ulit na ginalaw iyon upang magbigay sa kanya ng konting hangin. Walang hiya naman talaga si Mang Bart. Ibang level na talagang pagiging kuripot niya. Paano lang kapag nangamoy yung mga patay dito? Yan, tama yan, par. Magreklamo ka kaya. Sabay na lang kami sa iyo, Sal. Ayaw ko maiwan dito. Baka bumangon yung isang patay dyan eh. Hindi pa naman naimbalsa mo yun. Ala, totoo? Kaya idol ko tong si Sal eh. Ang lakas ng loob na magtrabahong mag-isa. Hindi ka naman ba natatakot na baka bumangon sila, Sal? Bakit kayo matatakot sa patay? Hindi naman tayo sasaktan ng mga yan eh. Mas matakot kayo sa buhay. Mauna na ako Idadaan ko pa tong mga gamit sa opisina. Tango lamang ang tanging pagtugon ng dalawang lalaki. Hindi na bago kay Sal ang buhay na meron siya ngayon. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho bilang make-up artist sa puneraryang yun, nasanay na siyang mag-ayos ng mga patay. Nagsimula siya magtrabaho doon nang minsang nagkasakit ang kanyang ama. Walang ibang nagtatrabaho sa kanilang pamilya maliban dito, kung kaya't isinakripisyo niya ang kanyang pag-aaral alang-alang sa kanyang mga kapatid. Panganay kasi ito at wala namang ibang aasahan sa kanilang pamilya. Ang kanyang ina naman matagal lang sumakabilang buhay. Graduate na sana siya ng kolehiyo ngayon kung hindi lamang siya tumigil ng kanyang pag-aaral. Saktong naging kumpare sa binyag ng kanyang ama ang kanyang boss ngayon, kung kaya't nabigyan siya nito ng trabaho. Yun nga lang, hindi yung tipikal na trabaho na kanyang inaasahan. Sa pagkakaalam niya noong una, magiging kasambahay siya nito. O di naman kaya'y cashier sa isang tindahan niya. Ngunit nagulat na lamang ito noong malaman niyang magiging isa siyang makeup artist pala siya ng patay. Kahit wala siyang halos na pang makeup, tinanggap niya ang trabahong yun. Lingid sa kanyang kaalaman noon, patay pala ang kanyang aayusan. Ipinakilala siya ni Mang Bart noon sa paalis na makeup artist ng puneraryang yun.
bago ito tuluyang pinangkawalan ni Mang Bart, nakiusap muna siya sa babae na nagngangalang Tess na turuan muna si Sal sa mga dapat niyang gawin. Ang mga naunang araw niya sa training ay halos hindi nito masikmura. Natakot siyang hawakan man lang ang mga tinatawag nilang customer. Maraming mga bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan habang inaayusan ng ilan ang mga patay. Dahil na rin sa mga paalala ni Tess, natuto si Sal ang mga dapat at hindi dapat gawin. Marami siyang natutunan sa halos 5 taong pagtatrabaho niya sa lugar na yun. Isa na doon ang magpagpag kada matapos ang kanyang make-up session. Nang makarating si Sal sa opisina ng kanyang amo na nagngangalang Bart, kumatok muna ito ng ilang beses bago pumasok. Sakto naman ang kanyang dating dahil naruroon ang matandang lalaki na abala sa pagbabasa ng mga papeles. Sinulyapan niya na lamang ito, saka ibinalik ang tingin sa kanyang ginagawa. Sal, iha, uuwi ka na ba? Opo, may utos po ba kayo? Idadaan ko lang sana itong makeup kit para sana malinisan ng maayos. Ilagay mo na lang yan dyan sa lamesa ko. Ipapalinis ko na lang yan mamaya kay Benjo. Siya nga pala, kung maaari iha, daanan mo na muna si Urbino sa kanila. Ang sabi niya, ngayon siya magbabayad ng renta sa apartment. Yun lang po ba? Wala pong problema. Dadaanan ko na lang po siya pagkatapos nito. Kahit bukas mo na ibigay ang pera, iha. May tiwala naman ako sa'yo. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Mag-iingat ka pa uwi, Sal. Imbis na dumiretso pa uwi si Sal ay dumaan muna ito sa palengke upang magpagpag. Mabigat ang kanyang pakiramdam matapos niyang ayusan ang panghuling customer niya sa araw na yun. Sa pagkakaalam niya, kinitil nito ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa 5 palapag ng gusali. Kaya ganun na lamang ang sinabi ng kanyang 2 kasamahan dahil na rin masyadong nasira ang mukha nito. Nakiusap na lamang ang ina ng kanilang customer na pagandahin ang kanyang anak kahit sa huling sandali sa ibabaw ng lupa. Hindi niya naman ito binago dahil pinagtiyagaan niyang pagandahin ang mukha nito. Matapos magpagpag, napansin niya ang isang matandang babae na maitim ang tingin sa kanya. Hindi siya nagpatalo ng titig dito. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang matandang babae ang siyang pumutol sa titigan ng dalawa. Ngumiti na lamang ito kay Sal, saka ipinalagay at ipinagpatuloy ang pag-aayos nito sa kanyang tindahan ng gulay. Hindi na lamang ito pinansin ng babae. Sa ilang taon niya sa kanyang trabaho, minsan na siyang nalilito kung buhay ba o patay ang kanyang nakakasalamuha. Namamalikmata kasi ito minsan dahil nakita niya ang kanyang mga naayusang customer. Ang pakikipagtitigan niya ay paraan niya para malaman kung totoong tao ba ang kaharap niya. Nang masigurado niyang tao, tinalikuran niya yung babae. Hindi pa siya nakalalayo, narinig na nito ang boses ng babae. Ang dami mo nang dinalang kaibigan dito, Ining. Nang lingunin niya sa dako kung saan ang babae ay wala na ito roon. Dahil na rin sa kilabot na kanyang naramdaman, agad siyang umalis sa lugar na yun. Sa ibang lugar na lang ako magpapagpag sa susunod. Hindi ko naman siya kilala. Naalala kong lahat ng naayusan ko. Alam kong hindi siya isa sa kanila. Ewan ko ba, ibang pakiramdam ko sa babaeng yun. Sa paglalakad ni Sal, naramdaman niya ang mainit na hangin na mariing sumakop sa lamig ng kanyang nadarama. Ilang minuto na ang nakalilipas. Isang malakas na tapik ang nagpagising sa kanya at nagpawala ng kanyang kaba.
Nang lingunin niya ang taong naging dahilan ng pagbalik niya sa realidad, nakita niya si Max iyon. Malaki ang ngiting iginawad nito sa kanya. Inakbayan siya ng lalaki habang naglalakad. Uuwi ka na ba, Sal? Sabay na tayo. Hindi ba sa kabilang kanto ka? Bakit dito ka dadaan? Basta. Hindi ba pwedeng ihatid kita pa uwi? Kaya ko namang umuwi mag-isa. Hatid na kita. May pupuntan din ako malapit lang sa apartment mo. Hinayaan na lamang ni Sal ang kamay ni Max. Nagkwento ito sa nangyari sa lakad nila ni Mang Bart, kung saan panay tango lamang ang sagot ng dalaga. Matanda ang lalaki sa kanya ng 2 taon, ngunit hindi ito naiilang sa kanya. Para sa kanya, kuya na nito ang lalaki. Sa edad ng 23, wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon, kaya hindi niya alam kung may pagtingin ba ang lalaki sa kanya. Mas matagal nang nagtatrabaho sa punerarya si Max. Sa kanya, alam na nito ang pasikot-sikot doon, maging ang kalakaran ng kanilang among si Mang Bart. Maliban sa kanya, inaanak ni Mang Bart ang pamangkin nitong si Max. Tanging mga malalapit lamang sa kanya o di kaya'y mga kakilala lamang ang tinatanggap niya sa punerarya. Ayon sa matandang lalaki, medyo komplikado daw ang punerarya bilang negosyo, kung kaya't malaki ang tiwalang ibinibigay niya sa kanilang tatlo. Si Benjo naman ang pinsan ni Max. Naalala pa noon ni Sal na pabalik-balik sa punerarya si Benjo upang magpalakas kay Mang Bart. Napilitan na lamang ang matandang lalaki na tanggapin si Benjo dahil ng ibang bansa ang isa sa mga trabahante nito. Mag-iisang taon na si Benjo sa kanila, ngunit hindi pa nito gamay ang bawat transaksyon na ginagawa nila. Natigil na lamang ang kanilang paglalakad nang madaanan ni Max at Sal si Benjo na nakatambay sa isang tindahan. Panay ang pagpapakyut nito sa dalagang nagtitinda sa loob. Hindi masyadong maaninag ni Sal ang mukha ng babae, ngunit alam nitong maganda iyon. Mahilig si Benjo sa magandang babae. Sa ilang buwan nilang pagtatrabaho, alam na ni Sal ang laging bukang bibig nito, maging ang tipo niya sa babae. Hindi sila napansin ni Benjo, kung kaya't tinawag siya ni Max. Binitawan nito ang balikat ni Sal, saka nilapitan si Benjo at kanya itong binatukan. Kaya pala nagmamadali ka umalis kanina? Dito ka lang pala dediretso? Aray naman pa. Wag mo naman akong ipahiya kay Miss Beautiful. Iba na naman tong pinupormaan mo ah. Nagbago ka na to eh. Baka maniwala sa'yo tong si Agnes. Sasapukin talaga kita. Huwag kang maniwala sa kanya, babes ha. Ngiti lamang ang tanging sagot ng dalaga sa lalaki. Napailing na lamang si Sal sa kakulitan ng dalawa. Walang araw na hindi naghihilahan pababa ang dalawa. Parehong ayaw nilang makitang umaangat ang isa't isa. Sal, ikaw bala. Huwag mong sagutin tong si Max ha. Masisira lang ang buhay mo. Sasagutin? Bakit? Nanliligaw ba siya? Nagkatinginan na lamang ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay malakas na sinapok ni Max ang pinsan nito. Kung ano-anong sinasabi nitong si Benjo, marami yatang nalanghap ng formalin. Huwag mo na lang pansin ang sinabi niya, Sal ha. Sus! Torpe mo tol. Kinakahiya ka ng lahi natin. Imbis na pumalag sa sinabi ng pinsan, malakas niya itong hinatak paalis ng tindahan. Patalikod itong nagpaalam kay Sal at nagsabing mauuna na silang dalawa. Hindi na nagreklamo pa si Benjo dahil tuloy-tuloy na lamang itong naglakad ng mabilis. Hindi na rin siya nagpaalam sa dalagang tindera. Malapit lamang kasi ang apartment na tinutuluyan nito sa tindahan na yun. Isang kanto lang naman ang pagitan, kaya't iniwan siya ni Max sa lugar na yun. Naisipan na lamang ni Sal na bumili ng itlog at gatas para sa kanyang hapunan. Hi, 2 itlog nga tsaka gatas. Yung maliit lang ha. Yung tag-10 ba yan? Oo. Isang gatas lang ba? Oo,
Wala pa kasing sahod eh. Tipid-tipid muna. Kasama mo rin ba si Benjo sa trabaho? O magkaibigan kayo? Lihim na nagulat si Sal nang buksan ng dalaga ang usapin tungkol kay Benjo. Nabigla naman ang dalaga sa naging tanong niya kay Sal. Halata sa kanyang mukha na nahihiya ito sa babae. Ngumiti na lamang si Sal at sinagot nito ang tanong ng babae. Katrabaho ko lang si Benjo. Masipag at masunuri na kasama yan. Hindi nga ako nahihirapan sa trabaho lalo na't nandyan sila ni Max para tulungan ako. Teka, may ba tayo? Nanliligaw ba siya sa'yo? Oo eh. 2 linggo na siyang pabalik-balik dito. Hindi nga lang siya nagtatagal kasi ayokong mahuli kami ni nanay. Alam mo na, medyo stricto kasi yon, lalo na sa pakikipagrelasyon. Nasa hustong gulang ka naman na yata. Hindi ka ba pinapayagan ng nanay mo na magnobyo? Mapili kasi si nanay sa magiging kaibigan ko. Siyempre, pati na rin sa dapat kong maging boyfriend. Grabe naman pala ang nanay mo. Teka, wala ba siya rito sa inyo? Paano nakakapuslit si Benjo sa panliligaw sa'yo dito araw-araw? Minsan, kapag nandito si nanay, ay bumibili na lamang siya ng soft drinks. Tapos syempre, kunwari tatambay. Nagtitinda kasi si nanay sa palengke. Ako naman, kada labas ko sa eskwelahan, ay diretso uwi ako para magtinda naman dito. Pang-matrikula ko na rin kasi yun. Marami pang pinag-usapan sila ni Agnes at Sala. Mabait ang dalaga. Sa tagal nilang dumadaan sa lugar na yun, noon pa lamang niya nakausap at nakilala si Agnes. Kasalukuyang nasa 3 taon pa lamang ito sa kolehiyo. Sa kurso niyang nursing, siya lamang at ang kanyang ina ang magkasama sa buhay. Hindi na nabanggit pa ng dalaga ang tungkol sa kanyang ama o kaya'y may kapatid man ito. Sa araw din yun, nakahanap si Sal ng panibagong kaibigan. Nang mapansin ni Sal na dumidilim na, nagpaalam na ito kay Agnes. Noon lang din ito na malaya na gumagabi na pala. Naku, tsak napapagalitan ako ni nanay dahil hindi pa ako nakakapagsaing. Nawili ako masyado sa kwentuhan nating dalawa. Naku, oo nga no. May dadaanin pa pala ako. Mauna na ako Kwentuhan ulit tayo sa susunod. Sige ba? Next time sa plaza na o hindi kaya sa isang kainan. Ay oo nga pala. Sa isang araw iniimbitahan ko kayo sa birthday ko. Wala naman ako masyadong kaibigan. Kaya kayo na lang nila Benjo, pati na rin yung isa. Makakaasa ka. Pupunta kami. Wala pang inaatras ang handaan yung mga kasama kong yun. Natawa na lamang si Agnes habang kumakaway paalis si Sal. Masaya si Sal na umalis ng tindahan ni Agnes. Nakangiti siya habang daladala ang 2 pirasong itlog na nakasupot pa. Pagkaalis niya ng tindahan, doon niya lamang naramdaman ang kakaibang lamig na yun. Hindi normal ang hamog na kanyang naramdaman dahil nagdulot iyon ng kaba sa kanyang puso. Nagtayuan ang kanyang balahibo sa batok. Alam niyang may nakasunod at nagmamasid sa kanya. Hindi na siya lumingon pa sa kanyang likuran. Mabilis ang pintig ng kanyang puso na parabang may nakaambang panganib sa kanyang buhay. Kung lilingunin niya man iyon, binilisan na lamang niya ang kanyang paglalakad papunta sa bahay na tinutuluyan ni Mang Urbino. Sunod-sunod ang kanyang pagkatok sa pintuan ng bahay. Nagulat pa ang matanda nang makita niya itong pawis na parabang nakakita ng multo. Nang tanungin siya ng matanda kung ayos lamang ba siya, hindi niya na ito sinagot pa. Kinuha na lamang niya ang bayad para sa renta ng buwan na yun. Kinabukasan, para bang nakalutang ang pakiramdam ni Sal. Hindi ito nakatulog ng maayos nung nakaraang gabi. Nakiramdam kasi ito na para bang sinusundan siya ng multo o hindi man kaya'y masamang elemento. Pinilit niyang iwaksi sa kanyang isipan ang takot, ngunit minsan hindi niya yun maiwasan. Kundi lamang siya nangangailangan ng pera
Matagal na siyang umalis sa lugar na yun. Ang problema nga lamang, undergraduate lamang siya ng koleyo. Medyo malaki rin kasi ang sahod niya sa pag-aayos ng mga patay. Tulala itong sinalansan ang kanyang mga gamit sa pagme-makeup, kung kaya't hindi niya napansin ang paulit-ulit na tawag sa kanya ni Mang Bart. Sal! Salvation! Sal! Ano bang nangyari kay Sal? Parang wala siya sa hulog ngayon Yun na lamang ang naitanong ni Mang Bart sa kapapasok na lamang na si Benjo. Napakibit-balikat na lamang ito saka itinuro si Max na walang kaalam-alam sa nangyari. Baka si Max boss alam ang nangyari. Silang magkasama kahapon Anong ako? Wala akong ginagawa Inosente ako. Hindi ako guilty, Your Honor. Pero teka, sino bang pinag-uusapan nyo? Basta alam ko inosente ako. Isa ka pang wala sa hulog, Maximo. Itong si Salvacion, hindi ko makausap. Alam mo ba ang nangyari sa babaeng yan? Baka kung anong nangyari sa kanya at masira ako sa kumpare ko. Sa akin pa naman ibinilin niyang anak niya. Ayos naman siya kahapon nung iniwan namin ni Benjo sa tindahan. Baka po nag-break sila ng boyfriend niya. May boyfriend ba si Sal? Yan ang hindi ko po alam, boss. Anong sinasabi mo na baka nakikipag-break yung boyfriend niya? Baka lang naman ho. Ano bang pwedeng maging dahilan kung bakit nagkakaganyan yan? Kawawa naman itong si Salvacion. Sayang, ang ganda kung mababaliw lang. Grabe naman kayo kay Sal. Baka may problema lang yan si Sal. Teka nga, lalapitan ko. Dahan-dahang ang nilapitan ni Max ang dalaga. Mariing niyugyug niya ang balikat nito na siya namang nagpabalik sa kanya sa wisyo. Tila nagulat pa ang dalaga nang makita niyang seryoso ang tingin sa kanya ng mga kasama niya. Hindi na nito namalayang dumating silang tatlo. Nagpahinga na lamang ito ng malalim dahil sa gulat. Dumating na ba yung aayusan ko? Ayos ka lang ba, Sal? Pwede ka namang mag-day off ngayong araw. Kakausapin ko na lang yung asawa ng customer. Bukas mo na aayusin yung asawa niya. Naku, okay lang po ako. Kaya ko pong magtrabaho ngayon. Hindi lang po talaga ako nakatulog ng maayos kagabi. Ikaw iniisip mo siguro yung sinabi ko sa'yo tungkol kay Max. Boss, itong si Sal pala in love. Malakas sa binatukan ni Max si Benjo. Nagtaas baba ang kanyang mga kilay habang nang aasar. Kumunot naman ang noo ni Mang Bart na tila nawala sa usapan. Ari naman, Max! Naramdaman ko yung utak ko na halos tumalasik na palabas sa bungo ko Ikaw kasi, kung ano-anong sinasabi mo. Bay, hindi ba kayo sinasabi sa akin? Sal, Max. Napatikim na lamang si Sal saka kinuha ang mga gamit niyang pang makeup sa araw na yun. Mauna na po ako sa baba. Ayos lang ho ba yung freezer doon? Baka po kasi sira na naman yun At hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Pinaayos ko na yun, Iha. Bukas na rin ang aircon kaya maayos kang makakapagtrabaho. Mabuti naman po kung ganon. Alis na po ako. Kami rin ho, mag-ayos pa kami dun sa bahay ni Mrs. Reyes. Di ba bukas pa tayo mag-aayos dun, sabi mo? Sininyasan na lamang ni Max ang pinsan niya ang nakuha naman agad nito ang ibig sabihin. Oo nga pala. Nakalimutan ko na ngayon pala yun. Tara na makauwi ka agad tayo ng maaga. Inakbayan na lamang ni Max ang pinsan niya palabas ng opisina ng kanyang tiyuhin. Wala namang nagawa si Bart. Nang isa-isa nang mag-alisa ng mga tao sa kanyang opisina, hindi na nasagot pa ang tanong niya tungkol sa kung ano ang meron sa pagitan ni na Max at Sal. Napakamot na lamang siya ng ulo. Dumiretso siya sa kanyang mesa.
kung saan naruroon ang detalye ng customer na aayusan ni Sal. Tiningnan niya ng mabuti ang papel na yun. Pamilyar sa kanya ang laki, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Isinawalang bahala na lamang niya iyon. Sa kabilang banda naman, masayang inayusan ni Sal ang kanyang customer. Kanya rin itong kinausap na para bang nagme-makeup lamang siya sa buhay. Ano bang ikinamatay ninyo, sir? Sayang ho. Mukhang bata pa kayo. Mukha ring malusog kayo noong nabubuhay pa kayo. Ang ganda rin ho ng hulma ng mukha ninyo. Hindi man lang ako nahirapang ayusan ka, sir. Ayan, tapos na tayo. Ang gwapo niya na po ulit. Masayang inilapag ni Sal ang ginamit niyang brush sa isang tabi. Naramdaman na lamang nito ang pagsarado ng pintuan na siyang ikinagulat niya. Ay, Jesus Maria Josep! Kaya ka napapraning dahil dyan sa ginagawa mo eh. Huwag mo nga silang kausapin, Sal. Pakabalik-balikan ka nila, ikaw din. Ginulat ko naman po ako, Ninong. Parang sasakit sa puso pa ako mamamatay eh. Kapag dumalaw ang mga yan sa panaginip mo at humingi ng hustisya, nako, kawawa ka. Hindi naman po siguro yan. Nabuburyo po ako kapag hindi ko sila kinakausap eh. Kahit ngayon lang ay makinig ka sa akin. Kaya nga umalis yung si Tess dahil pakiramdam niya parang may nakasunod daw sa kanya. Siyempre hindi naman ako naniwala noon. Kasi nabanggit din naman sa akin ng kasama niya dati na may balak siyang mag-ibang bansa. Hindi man lang niya ako diniretso kung ano pa ang sinabi. Pero sabi noong kakilala ko na nag-aayos din sa kabilang punerarya, talagang nangyayari talaga na minsan ay may sumusunod sa kanila. Kaya yung ginagawa mong pagkausap sa kanila, itigil mo na. Tila kinilabutan si Sal sa narinig mula sa matandang lalaki. Alam kasi niya sa sarili niya na minsan ay nakita niya ang mukha ng namayapa. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho doon, hindi pa naman siya nasaktan at nakaramdam ng kung anong kakaiba. Iwinaksi na lamang nito ang kanyang isipan, ang mga negatibong bagay. Kahit naman po magparamdam sila, hindi naman po sila nananakit. Mas masarap ang payapang buhay, Iha. Siya nga pala, sasama ka ba sa bahay nila Mr. Reyes? Nag-aayos ngayon doon sila Benjo. Sige po, tapos na rin naman po ako rito. Bago umalis, sinigurado muna nilang bukas ang freezer kung saan naruroon ang mga customer nila. Dahil na rin walang taong naiwan ay isinarado na lamang nila ang punerarya. Tahimik na binaybay nila ang daan patungo sa bahay ng kanilang customer. Noon lamang siya nakaramdam ng pagod at antok. Hindi nito namamalayang nakatulog na pala siya. Nagising lamang ito nang tumigil ang sasakyan sa isang malaking bahay. Maraming tao sa labas ng bahay na yun. Abala ang mga tao sa pagtayo ng tent na gagamitin sa lamay. Nilibot ni Sal ang kanyang tingin sa kabuuan ng bahay. Malaki yun. Mahahalatang mayaman ang nakatira. Napansin naman ni Sal ang kakaibang tingin na ipinukol sa kanila ng mga taong naruroon, lalo na ang mga matatanda. Kinausap ni Mang Bart ang isang matandang babae na napag-alamang kapatid ng namayapa. Imbis na manatili sa labas ng bahay, inimbitahan niya ang kanyang sarili na pumasok sa loob. Namangha siya dahil sa ganda ng pagkakaayos nila Benjo. Napansin niya si Max na may dalang baso ng juice habang kagat ang tinapay. Tinanguan niya ito. Ang ganda ng ayos ah. Nag-experiment ba kayo ng mga disenyo? Siyempre kami ba? Bigatin pala tong customer natin. Diamond package yung kinuha nila, kaya tinodo na namin.
Nagbigay nga ng tip sa amin yung anak niya kasi maganda raw. Nga pala, si boss. Nandyan sa labas may kausap. Naiilang ako sa tingin ng matatanda. Para akong lalapain. Naiilang nga rin si Benjo kanina eh. Baka ganyan lang talaga sila makatingin. Huwag mo na lang pansinin. Malay mo, ganyan lang talaga sila. Maya-maya pa eh, lumabas sa isang silid si Benjo. Kasunod ng isang magandang babae. Ngumiti ang babae sa kanila. Samantalang nagbigay ng munting kaway ang babae kay Benjo. Napansin naman agad sila ng lalaki, saka nang bigay ng nakakalokong ngiti. Sal, ikaw pala. Tapos ka na dun sa inaayusan mo? Pwede na ba naming dalhin pa uwi dito yon? Oo. Kaso hindi ko pa nabihisan yon. Nabibigatan ako eh. Kami na ang bahala dun sa kanya, mamaya. Siniko na ni Max si Benjo sa katinanguan. Pati ba naman anak ng customer natin? Hindi mo pinalampas? Ikaw talaga pre, kung ano-ano lang sinasabi mo. Nagpatulong lang yung tao eh. Nako Benjo alam ko na yung galawan mo na yan. Ang sabi nga pala nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ikaw Utoy huwag kang loloko-loko. Akala ko ba nanliligaw ka dun sa kolehiyala? Hindi naman niya malalaman eh kung hindi mo sasabihin. Sira ulo ka talaga. Lika nga. Sundin na natin yung customer natin. Ikaw Sal, sama ka? Dito na lang siguro muna ako. Baka may gagawin pa eh. Walang kasama si boss. Sige Sal. Ikaw na lang magsabi kay boss na alis na kami ha. Tumango na lamang si Sal bilang sagot sa kasama. Nang makaalis na ang mga ito, nilibot niya ang tingin at ang kabuuan ng lugar. Maganda ang pagkakaayos nila Max doon. Malaki ang bahay. Ngunit pakiramdam niya, malungkot iyon na maraming tao ang abala sa paghahanda. Pinagmasdan niya ang litrato ng isang matandang lalaki na nakasabit sa isang dingding. Sa tindig pa lamang nito, mahalata nang mahigpit at makapangyarihan ito. Sa isang tabi, napansin ni Sal ang isang family portrait. Napansin niya agad ang mukha ng kanyang customer. Kasama nito ang matandang lalaki. Nasa tingin ni Sal, ama ng yumao. Nalunod si Sal na pakatitigan ang litrato. Hindi niya namamalayan na nakalapit na pala si Mang Bard pagkatapos lang makapag-usap sa may bahay. Tiningnan nito ang portrait na tinititigan ni Sal. Alam mo ba yung kwento? Bigla na lang daw namatay sa pagtulog yung customer mo. Malusog naman daw yon. Walang kahit na anong sakit. Kasi strikto at may disiplina sa pagkain. Wala ring kaaway. Maayos daw ang naging buhay niya. Kaya nga maraming nalungkot nung namatay siya. Ganoon po siguro talaga ang buhay ng tao, ano? Kung sino pa yung mabait, yun pa yung maagang kinukuha. Nakarinig ng pag-ismid mula sa isang katulong si Sala. Nang mapansin siya nito, nagbigay na lamang ng alanganing ngiti ang babae. Sa isip-isip ni Sala, may alam itong salungat sa kwento ng pamilya ng lalaki. Hindi nagtagal, lumapit sa kanila si Mang Bard sa babaeng nakita ni Sal na kasama ni Benjo na lumabas ng kwarto. Ikalawang anak pala iyon ni Mr. Reyes. May kamukha ito ngunit hindi niya maalala kung sino. Inanyayahan niya sila na kumain ng pananghalian na agad naman nilang pinaunlakan. Masaya at magana ang mga kasama nila sa hapag na parabang normal lamang sa kanila iyon. Hindi mababakasan nang nagluluksa ang mga ito na siya namang ipinagtaka ni Sal. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa iba't ibang pamilya, noon lamang niya naranasan na parabang masaya pa ang mga ito na mawala ang kanilang padre di pamilya. Mahigit 1 oras na din silang naglagi sa bahay na yun dahil sa pag-iintay kina Benjo at Max. Nang dumating sila kasama nila si Mang Pedring na pa-extra-extra lang sa punerarya,
Mugto ang mga mata ni Benjo. Nang makababa ito ng sasakyan, kapansin-pansin ang pagiging matamlay nito dahil hindi niya halos mabuhat ang kabaong. Napailing na lamang si Mang Bart at dali-daling tumulong sa pagbubuhat. Ang iilang kamag-anak na naroon ay tumulong na rin upang maipasok ang kabaong sa loob ng bahay. Pagkatapos nilang mailagay na maayos iyon sa may altar, agad namang nagpaalam si Mang Bart sa pamilya. Habang nagmamaneho ng sasakyan pauwi, hindi mapigilan ni Mang Bart na hindi pansinin ang pananahimik ni Benjo sa isang tabi. Sinenyasan niya si Max na nakatanaw sa labas ng sasakyan. Mahina ang boses nitong kinausap si Max. Max, anong nangyari dyan kay Benjo? Hindi naman siya ganyan kanina. Namatay po kasi si Agnes. Pumunta kanina yung nanay niya sa purinarya. Pinapakuha na nga po yung katawan sa morgue para ayusan. Pakiulit nga ng sinabi mo, Max. Tama bang pagkakadinig ko? Patay na si Agnes? Oh, teka. Sino yung Agnes na pinag-uusapan niyo? Nililigawan po ni Benjo. Kausap pa namin yung kahapon eh. Max, ano daw bang ikinamatay? Nagpakamatay daw. Drug overdose daw. Ayaw nga maniwala nung nanay niya kasi maayos naman daw siya kaninang umaga. Alam ba yung mas nakapagtataka? May plano pa nga daw na mag-celebrate ng birthday yung si Agnes sa susunod na araw. Planado na raw lahat. Kaya sinong hindi magtataka dun, di ba? Hindi naman magagawa ni Agnes ang bagay na yun. Madami pa siyang pangarap para sa kanila ng nanay niya. Naikwento niya yun sa akin kagabi eh. Nag-imbita pa nga yun. Baka may pinagdadaanan. Hindi ko naman po masabi yan kasi hindi ko naman talaga kilala si Agnes. Natigil ang kanilang usapan nang biglang magsalita si Benjo. Nanginginig ang kanyang boses na parabang pinipigilan na lamang niyang hindi tumulo ang kanyang luha. Boss, pwede na po ba akong dumiretso sa bahay? Hindi ko po yata kaya magtrabaho ngayon eh. Sige Benjo, konti lang naman ang tatapusin sa opisina. Kaya na nila Sal at Max yun. Magpapatulong na rin kami kay Mang Pedring kung sakali. Salamat boss. Ibinaba na lamang nila Mang Bart sa tinutuluyang bahay si Benjo. Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa dahil sa panghihina. Tinanaw na lamang ni Salvacion ang papalayong bulto ni Benjo. Napapasok na sa bahay. Nang makita nilang tuluyan na itong nakapasok sa kanyang tinutuluyan, biglang nagsalita si Max. Ayoko sanang sabihin to kasi syempre pinsan ko po si Benjo. Kaso may bumabagabag talaga sa akin eh. Yung naging reaksyon niya kanina na para bang may alam siya sa nangyari. Kulang na lang sabihin niyang hindi ko alam na gagawin niya pala talaga ang bagay na yun. Parang ganun ang dating sa akin eh. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo, Max. Ang mabuti pa, samahan mo na mamaya si Benjo. Baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Ewan ko ba. Isa pa pinagtataka ko. Si Aling Isme, yung nanay ni Agnes. Para bang wala namang nararamdaman kanina. Hindi umiiyak. Umababakasan ng lungkot. Siyempre, mayroon namang magaling magtago ng nararamdaman. Akala mo ay hindi sila malungkot. Pero iba palang epekto sa kanila. Mayroon ding hindi pa napoproseso ng utak nila na wala na ang kanilang mahal sa buhay. Sa atin ba sila kukuha ng service? Oo daw. Mas malapit kasi yung funeral parlor natin sa bahay nila. Teka, kailan daw ba pwedeng makuha yung katawan ni Agnes sa morgue? Bukas ho yata ng umaga, boss. Hindi pa nagkaka 24 hours eh. Alam niyo naman yung protocol nun sa isang hospital.
O siya, sige. Ikaw na ang bahala doon sa babae ha, Sal? Hindi pa nakasasagot si Sal nang mapansin niya ang matandang babae na nakita niya sa palengke noong nakarang araw. Nakaupo ito sa labas ng nakasaradong punerarya. Hindi nito inalintana ang sikat ng araw na tumama sa kanyang balata. 3:00 na iyon ng hapon, ngunit mainit pa rin at nakapapaso pa ang araw. Nang maramdaman itong papalapit ang sasakyan, agad niyang pinagpag ang kanyang saya na naalikabuka na dahil sa kanyang pag-upo sa semento. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan upang batiin sila. Magkababa pa lang ng sasakyan, agad nang nagtama ang tingin nilang dalawa ni Sal. Matagal itong napatitig sa dalaga. Kung hindi pa tumikhim si Bart, hindi pa siya nito mapapansin. Magandang araw ho. Ako po si Esme. Anak ko po yung namatay kaninang umaga. Pumunta po ako rito para kunin ang serbisyo ng punerarya ninyo. Magandang araw din po. Kayo po ba ang nanay ni Agnes? Nabalitaan ko kasing kaibigan ng mga bata ko yung anak ninyo. Ay, ako nga po. Walang nababanggit na kaibigan sa akin si Agnes. Hindi kasi madalas na lumabas ang anak kong yun. Kadalasan ay sa bahay at eskwela lang talaga siya. Masaya naman akong malaman na nagkaroon siya ng kaibigan dito. Ganoon na talaga ang mga kabataan ngayon ano? Malihim na talaga. Ay oo nga pala. Nakikiramay po ako sa inyo. Tuloy po kayo nang mapag-usapan natin ang package na kukunin ninyo. Agad namang inalalayan ni Max ang matandang babae. Papasok sa gusaling yun. Tahimik lamang itong sumunod kay Mang Bart na nagpapaliwanag ng mga package na meron sila. Si Sal naman ay tahimik lang na nakasunod sa kanila. Pinagmasdan nito ang matandang babae. Hindi man siya mapalagay sa presensya nito. Pakiramdam niya ang matandang babae ang nakasunod sa kanya noong nakarang gabi. May kung ano nagtulak sa kanya upang kausapin ang matanda na abala sa pakikinig kay Mang Bart. Nagtitinda ho ba kayo sa palengke, Nay? Parang pamilyar po kayo sa akin. Tila nabigla naman ang matanda nang marinig niya ang boses ni Sal. Nilingon niya ito, saka binigyan ng isang makahulugang ngiti. Oo, iha. Doon kami kumukuha ng pangmatrikula ni Agnes. Ang tindahan namin at yung pwesto ko sa palengke ang bumubuhay sa aming dalawa. 1 taon na lang gagraduate na si Agnes. Makakapagpahinga na rin ako sa pagtatrabaho kung dumating ang araw na yon. Alam mo ba, pangarap talaga ng anak ko noon na maging isang nurse. Sa isang araw nga, abay kaarawan niya na. Nabanggit nga ng amo ninyo na kaibigan kayo ng anak ko. Pumunta kayo ha? Tsak na matutuwa yun na makita kayo sa bahay. Masigla ang pagkukwento ng matandang babae tungkol sa papalapit na kaarawan ng anak. Tila ba nawala sa kanyang isipan na pumanaw na ang kanyang anak ng araw din yun. Habang nagkukwento ito, buhay na buhay pa rin si Agnes. Nawala ang kanyang malawak na ngiti nang sumabat sa usapan si Mang Bart. Asahan niyo pong pupunta kami doon, Mrs. Sisiguraduhin ni Sal na magandang-maganda ang inyong anak sa isa sa mga kabaong namin. May bago po kaming gawa na kakadeliver lang kahapon. Pumili po kayo ng gusto niyong kulay. Bumalik ang normal na reaksyon ng mukha ng matandang babae. Tila ba hindi nito nagustuhan ang sinabi ng matandang kausap niya. Lumingon-lingon pa ito sa kanyang paligid upang tumingin sa mga nakahanay na kabaong sa kanilang paligid. Yung mura at simple lang. Hindi rin naman magtatagal ang anak ko sa pagkahimlay. Alam ni Sal na higit pa roon ang kanyang ibig sabihin, ngunit hindi napansin ng kanyang mga kasama ang makahulugang sinabi nito.
Ilang araw lang po bang lamay ni Agnes? Wala na po ba kayong hihintayin kamag-anak sa malayong probinsya? Wala na ha. Dalawa lang kaming magkasama sa buhay. Wala na kaming kamag-anak. Tanging kami na lang. Napatango-tango na lamang sa isang tabi si Max habang hawak ang kanyang balbas sa baba nito. Saan niyo po ba balak iburol ang anak ninyo? May kapilya po kami rito. Mura lang din po ang babayaran ninyo kada araw. Sa bahay na. Gaya ng sabi ko, hindi rin magtatagal ang anak kong nakaburol. Ito pong for Mrs. Pakisulatan na lang yung mga patlang na kailangan ng mga impormasyon nyo. Teka lang, pwede nyo bang makuha sa morgue ang anak ko ngayon? Tapos na bang maimbalsam ang anak ninyo? Kung tapos na maaari na namin siyang kunin kahit hindi pa tapos ang 24 na oras na nakalaan sa pananatili niya roon. Hindi ako pumayag na buksan ang katawan niya. May pinirmahan lang akong waiver doon sa morgue na hindi ko pwedeng patagalin ang burol ng anak ko dahil babaho raw. Kaya naman pala, kailangan lang ng anak ninyo ng pinakamalakas na formalin, Mrs. Kada araw ay pupunta kami sa inyo para turukan siya. Matanong ko lang po kayo, bakit pala hindi nyo pinatanggalan ng lamang loob ang anak ninyo? Alam nyo bang pwede nyo ibenta ang mga yon lalo na't kung malusog naman ang anak ninyo? Ito'y tanong lamang po ha, huwag po sana kayong magalit. Hindi ko kayang makita ang anak ko na nasasaktan. Ang katawan niya ay sagrado at siyang pinakaiingat-ingatan ko. Naiintindihan ko kayo, Mrs. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po sa amin ang anak ninyo. Si Sal na po ang bahala sa kanya. Hindi ba, Sal? Napatango na lamang si Sal bilang pagsang-ayon dito. Tiningnan siya ng matandang babae sa mata. Saka nginitian ng tipid. Ibinaba ng matanda ang hawak nitong ballpen. Ibinigay ang nasulatan niyang papel kay Mang Bart. Tahimik namang naiinip si Max sa isang tabi. Gusto na nitong umuwi dahil napagod na ito mula sa pag-aayos ng bahay ng kanilang huling customers sa araw na yun. Tiningnan lamang niya ang matanda habang nakahalukip-kip. Hindi nakasilingid sa kanila. Nakadalasan, yun na ang ginagawa ng mga morgue sa ospital, ang ibenta ang mga organs ng pasyente nila sa mga mayayamang parokyano. Matapos magbigay ng down payment, agad din namang nagpaalam ang matandang babae. Ayon dito, magliligpit pa siya ng paninda sa palengke na siyang iniwan lamang nito sa mga tendera doon. Sinundan lamang nila ng tingin ang papaalis na bulto ng babae. Kung siniswerte ka nga naman, oo. Panibagong araw, panibagong swerte. Pasensyahan na lang pero sana sunod-sunod ang mamatay para naman maipaayos ko ng second floor ng bahay ko. Ikaw talaga, Tito. Kabahan ka nga dyan sa sinasabi mo. Hindi naman yata tamang hilingin natin ang kasawian ng ibang tao. Natural lang naman sa negosyo natin yan. Nabubuhay tayo dahil sa mga patay. Kung wala sila, wala rin tayong kakainin. Sa halos 1 dekada ko sa negosyong ito ngayon lang ako nakatanggap ng 2 customer sa isang araw. Bilangin mo na lang kung ilan ang kita natin ngayong araw. Hindi ka ba natutuwa? Ikaw, Sal, malaki-laki rin ang maipapadala mo sa inyo. Kaya nga po, boss. Siya nga po pala. Kukunin niyo na ba yung katawan ni Agnes sa morgue? Ay, oo nga pala. Ipapatawag ko na lang si Mang Pedring para umalalay mamaya. Kulang na naman tayo sa tao eh. Ang brush na ginamit ni Sal kay Mr. Reyes, agad niyang nilabas upang linisan. Kailangang maganda si Agnes sa huling sandali nito sa ibabaw ng lupa. Nalulungkot man sa pagkawala ng bagong kaibigan, wala nang magawa si Sal.
Matagal niya nang tinanggap na may hangganan ang buhay ng tao, buwat pa noong magtrabaho siya roon. Ilang linggo lang ang lumipas buwat nang mamatay si Agnes, hindi pa rin nanunumbalik ang dating sigla ni Benjo, kung kaya't napagdesisyonan ni Mang Bart na mag-hire ng 4 na alalay nito sa punerarya. Sunod-sunod kasi ang pagkamatay ng mga tao doon, kung kaya't hindi magkanda o gaga ang mga tao sa pag-aasikaso sa mga burol. Katatapos lang mag-ayos ni Sal sa ikatlong customer nito sa araw na yun, nang umahango si Benjo na papasok ng opisina. Saan ka na naman galing, Benjo? Alam mo namang kulang tayo sa tao. Boss, hindi ko alam kung tama yung nakita ko o namamalikmata lang ako. Si Agnes! Nakita ko si Agnes sa tindahan nila. Namamalikmata ka lang. Sa bagay, malapit ng ika-40 days niya. Bisitahin mo na lang sa puntod niya. Baka nagpaparamdam lang yun sa'yo. Sigurado ako sa nakita ko, boss. Ang sigla pa ni Agnes kanina. Hindi ko nga lang siya nalapitan kasi nagmamadali si Mang Pedring. Ay tama na yung kalokohan mo, Benjo. Tulungan mo na lang dyan si Sal na maglinis ng mga ginagamit niya. Hindi na nag-abala pang pakinggan ni Mang Bart ang mga sunod-sunod na sinabi ni Benjo. Lumabas na lamang ito ng kanyang opisina habang may kausap sa cellphone na hawak nito. Ang sunod-sunod na pagkamatay sa lugar na yun ay nagbigay ng pagkabahala kay Sal. Hindi nila masasabing swerte ba iyon o malas dahil halos kada linggo magmula noon nang mamatay si Agnes ay lagi nang may dinadala sa kanila. Dahil sa amoy ng gamot at pagod, nagdesisyon si Sal na lumabas muna ng gusaling yun upang makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad-lakad ito ay napansin niyang mariing nakamasid si Aling Isme sa labas ng kanilang funeral parlor. Nilapitan niya ito upang kumustahin. Nabigla pa si Aling Isme nang kalabitin ito ni Sal. Mukhang hindi nito napansin ang kanyang presensya, kung kaya't ganun na lamang ang kanyang naging reaksyon. Aling Isme, ano pong ginagawa niyo rito? Kumusta po kayo? Ay, ikaw pala, Sal. Ayos lang naman. Sino pala ang kasama mo dyan sa loob? Si Boss Bart po. May kailangan po ba kayo? Kukuano, wala naman. Napadaan lang. Sige na, Sal. Mauna na ako. Nagtatakang tumango na lamang si Sal sa matandang babae. Kahit paalis na ito ay nakatutok pa rin ang kanyang tingin sa funeral parlor. Napailing na lamang si Sal sa inasal ng matandang babae. Sal, bakit nandiyan ka sa labas? Nga pala, gusto mo bang sumama sa palengke? Kukunin ko din yung mga bulaklak sa supplier natin. Nagpapahangin lang naman Sige ba? Nabuburyo na din ako dyan sa loob. Nang makalabas na ng sasakyan si Sal, agad nitong napansin ang kakaibang kilos ni Aling Isme. Hindi alam ni Sal kung ano ang nagtulak sa kanya upang sundan ang matandang babae. Ilang minuto rin itong naglakad nang makarating sila sa isang lumang bahay malapit sa gubat. Abandonado na ito, ngunit kapansin-pansin pa rin ang nagsisigaw na yaman nito. Tumigil si Sal nang mapansin itong palingon-lingon si Aling Isme bago pumasok sa loob ng bakuran. Pinakiramdaman muna nito ang paligid saka sinundan si Aling Isme. Ingat na ingat ito sa paglalakad dahil ayaw niyang gumawa ng kung anumang ingay na maaaring maglagay sa buhay niya sa alanganin. May konting awang ang pintuan, kung kaya't hindi siya nahirapang pumasok sa loob. Kung malaki lang ang labas, mas malaki ang sa loob. Isinuyod ni Sal ang tingin sa kabuuan ng lugar. Maraming portrait ang nakatira doon. Sa tingin ni Sal,
Dekada na ang katandaan noon. Nakarinig ng boses si Sal sa isa sa mga silid kung kaya't kanya itong pinuntahan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Agnes na nakaupo sa kama. Nakatalikod naman si Aling Isme dito habang galit na galit sa anak. Hindi ba't sinabihan na kita? Huwag ka nang bumalik sa lugar na ito. Paano na lang kung may nakakita sa'yo? Baka kung anong gawin nila sa'yo, anak. Ikaw lang ang meron ako. Maawa ka naman kay nanay, ha? Hindi sumagot si Agnes dito. Iginala niya lamang ang tingin sa loob ng kwarto, saka nagtama ang ganilang mga mata. Halos hindi makagalaw si Sal sa kanyang kinatatayuan. Natakot ito na mahuli siya ng ginang. Hindi na po ako masaya, Nay. Bitawan niyo na ako. Gusto ko nang lumaya sa inyo. Nagmamakaawa ako. Hanggat hindi tayo nakakaganti sa pamilyang umapi sa atin, hindi ako titigil, anak. Nay, hindi magtatagal. Malalaman din nila na tayo ang dahilan ng sunod-sunod na patayan. Ayoko na po. Tumigil ka, Agnes. Hindi ako nagsakripisyo ng maraming buhay para lang mag-inarte ka. Napatakip na lamang ng bibig si Sal nang marinig ang usapang yun. Pumasok siya sa isang silid at nakita niyang nakabukas, ngunit ikinagulat na lamang niya ang kanyang nasilayan sa loob. Mga simbolo yun na hindi niya maintindihan. May mga kandilang nagkalat sa isang malaking bilog sa sahig. Napahawak na lamang si Sal dahil sa pagkahilo. Gumulantang sa kanya ang isang malaking krus na nakasabit pabaliktad. Sa ibaba ng krus na yun, nagkalat ang litrato na pamilyar kay Sal. Ang mga mukha ng ilan sa mga yun, karamihan pa ay mga larawan iyon na may nakasulat na malaking eke sa mukha. Dadamputin na sana niya iyon nang marinig niyang sumisigaw si Aling Esme sa labas ng silid. Napasiksik na lamang ito sa isang tabi habang hawak ang kanyang bibig. Isa kang aswang, Agnes. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Kahit na anong mangyari, mananatili kang aswang. Ikaw ang halimaw dito, Inay. Huwag mo akong idamay sa kaibangan mo. Talaga ba, Agnes? Alam natin pareho na sa pagitan nating dalawa, ikaw ang mas halimaw. Hindi na nakarinig pa ng kung anong ingay si Sal sa loob ng bahay na yun. Tanging ang malakas na pagsarado ng pintuan na sinyalis na umalis na ang mga taong naroroon. Nakahinga ng maluwag si Sal, ngunit hindi pa rin iyon nagtagal dahil nakahawak siya sa isang malapot na likido sa kanyang pinagtataguan. Halos mapatalon ito sa gulat nang makita niya ang nagkalat na lamang loob doon. Halos masukwa ito nang makitang gutay-gutay ang iilan sa mga iyon. Nakaramdam siya ng pagdilim ng kanyang paligid. Nawalan ito ng malay dahil sa kanyang nasaksihan. Sa kabilang banda naman, nagtaka si Max dahil hindi na nito nakita pa si Sal. Ngunit nagmamadali rin kasi ito dahil kakailanganin niya ng bulaklak. Aayusin pa kasi iyon nila Benjo. Pambira naman talaga si Sal, oo. Alam namang maraming gagawin. Nagawa pang mag-ikot-ikot. Ay, kaya niya na sigurong umuwi mag-isa. Malapit lang naman ang punerarya. Pinaandar na nito ang sasakyan. Nakasalubong pa nga nito si Aling Esme na tuloy-tuloy ang lakad. Hindi niya na nito napansin nung kumaway ito sa kanya. Ipinagkibit balikat na lamang iyon. Lingid sa kanyang kaalaman ang panganib na nakaabang sa kanilang buhay. Nagising si Sal mula sa isang mahinang tapik sa kanyang muka. Nang ibuka nito ang kanyang mga mata, nakita niya ang nakangiting mukha ni Agnes. Parang anghel iyon sa paningin ni Sal. Dahil na rin sa amo at ganda ng kanyang itsura,
Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang maalala nito kung bakit siya naruroon. Agad siyang umatras palayo kay Agnes. Nakasandal siya sa dingding ng mismong silid kung saan siya hinimatay. Patiki na, Agnes! Bakit ka pa nandito? Sinusundo mo ba ako? Hindi ako namatay, Sal. Well, oo, namatay nga. Pero nabuhay naman ako. Anong klaseng aswang ka? Isa ka bang amalanhik na bumalik mula sa hukay? Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Please, Sal. Makinig ka muna sa akin. Tulungan mo ko. Hindi na dapat ako nandito. Matagal na dapat akong patay. Tulungan mo akong magpahinga na, please. Paano ako makakasigurong totoong sinasabi mo? Alam ko na narinig mo ang usapan namin ni Nanay. Kaya please, tulungan mo ako. Hindi titigil si Nanay hanggat hindi nauubos ang mga taong kinagagalitan niya. Anong pwede kong gawin? Natatakot din ako, Agnes. May pamilya ako. Ayoko silang mapahamak. Huwag kang mag-alala. Wala ka sa listahan ni Nanay. Naging mabait ka sa akin. Sa katunayan nga niyan, ay ayaw kanyang kalabanin. Ha? Bakit? Paano mo nasabi? Saka ko na sa'yo ipapaliwanag. Sa ngayon, umalis ka na sa lugar na ito. Kailangan kong magtago. Gumagabi na. Pumasok na si Agnes sa isang silid kung saan unang nakita ni Sal nakausap ang kanyang ina. Nang makapasok na siya roon, nagulat siya sa mga kadenang nagkalat sa sahig. Kinuha ni Agnes ang pinakamalaking kadena. Iginapos niya ito sa kanyang katawan. Pwede mo ba akong tulungan? Ikandado mo itong kadena, please. Mas marami mas mabuti. Hindi kita maintindihan, Agnes. Para saan to? Malalaman mo din mamaya. Bilisan mo na habang may araw pa. Nalilito man, agad na tumalima si Sal sa pakiusap ng kaibigan. Kinuha niya ang mga kandadong nagkalat sa sahig. Maging si Agnes ay nagmamadaling ikandado ang sarili. Umalis ka na rito, Sal. Ayokong saktan ka. Hindi kita maintindihan, Agnes. Isa akong aswang, Sal. Ngunit hindi kagaya ng ibang aswang, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Ako ang dahilan ng sunod-sunod na patayan. Pero hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Pinili ko na lamang na manatili sa lugar na ito para protektahan kayo sa maaaring magawa ko. Umuwi ka na habang wala pa si Nanay. Bukas ng gabi ay kabilugan ng buwan. Mas malakas siya sa mga oras na yun. Pero sa oras na takpan ng mga ulap ang buwan, ay alam kong mapipigilan natin si Nanay. Dali-daling umuwi si Sal dahil sa babala ni Agnes. Hindi na ito lumingon pa sa kanyang likuran. Madilim na ang paligid nang makalabas siya ng bahay na yun. Ngunit hindi niya inalintana ang kadiliman ng gabi dahil mas nananaig sa kanya ang kagustuhang makauwi ng ligtas. Dahil na rin sa takot, hindi na ito dumiretso sa kanyang tinutuluyan. Alam niyang nasa opisina pa si Mang Bart na mga oras na yun. Kaya doon niya na piniling pumunta para na rin makasabay sa pag-uwi. Ngunit ang desisyon na kanyang ginawa, taliwa sa inaasahan niya. Dugo ang nakahandusay at walang malay si Mang Bart. Lalapitan niya sana ito upang i-check ang kanyang pulso. Ngunit malakas siyang hindi lapapasok sa silid. Tinakpan ng taong iyon ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng ingay. Nang lingunin niya ito, si Max iyon, may pag-aalalang sumenya siya at nanahimik. Ano bang ginagawa mo dito, Sal? Hindi ka na dapat pumunta rito. Anong nangyayari? Anong nangyari kay Mang Bert? Bakit tukuan siya? Tumayo si Benjo sa kanyang kinauupuan na noon lamang napansin ni Sal. Hindi namin alam kung anong klaseng halimaw ang nanggaling dito kanina. Anong halimaw? Paano siya nakapasok dito? Sa pagkakaalam namin, pumasok dito si Aling Ismi kanina. Galit na galit siya.
Sinubukan siyang kausapin ni Tito, pero parang wala siyang naririnig. Kita mo yung gutay-gutay na katawan na yan. Kagagawan niya yan. Kung hindi aswang si Aling Esme, hindi ko na alam kung sino siya. Kung ano siya. Nakakatakot siya kanina. Namumula ang kanyang mga mata. Tapos yung pangil niya, ang hahaba. Saan na siya ngayon? Paano kayo nakatakas sa kanya? Alam naming nasa paligid lamang siya. Baka nga nasa kabilang silid lang siya. Abala sa pagkain ng mga lamang loob na hindi pa naiimbalsa mo. Ano bang nagawa natin sa kanya? Bakit bigla-bigla na lang siyang pumupunta dito para manakit? Gumaganti si Aling Esme. Hindi siya titigil hanggat hindi nauubos sa mga taong may kasalanan sa kanya. Ano namang kinalaman ko sa kanya? Hindi ko siya inaano. Bakit kasama ako, Sal? Hindi ko rin alam kung anong ikinagagalit niya sa atin. Wala akong ginawa sa katawan ni Agnes dito. Sa pagkakaalala ko, nagsabi siya na sagrado ang katawan ng anak niya. Kaya nga pinakaingat-ingatan ko yun. Ang tanging ginawa ko lang naman ng araw na yun ay ayusan siya. Ako rin ang nagbihis sa kanya mag-isa. Napaisip ang mga ito kung ano nga ba talaga ang naging sanhi ng galit ni Esmeralda. Napansin naman ni Max na namula si Benjo sa isang tabi. Anong nangyari sa'yo, Benjo? Natai ka ba? Punta ka nga doon sa banyo. Baka gusto mong samahan kita. Utal-utal nitong sinagot si Max. Seryoso ang kanyang tingin na parabang kinakabahan sa magiging reaksyon ng kanyang mga kasama. Naaalala niyo ba yung sinabi mo sa akin noon? Nung bago pa lang akong pasok dito? Alin ba doon? Yung pagkakatapos nating uminom. Kasi nag-celebrate tayo ng birthday mo. Halos manlaki ang mga mata ni Max. Nang mapagtanto nito ang gustong sabihin ni Benjo, tumayo ito sa kanyang kinauupuan. Saka kwinelyuhan si Benjo. Si Sal naman ay nagtataka sa inasal ng dalawang lalaki. Gago ka pa! Hindi ko alam na gagawin mo pala yun! Sabi mo kasi, ginagawa mo rin yun sa mga customer natin eh. Nagbibiro lang naman ako, siraulo ka talaga! Sinong siraulong mantitrip sa patay? Hindi ako ganun kababa, pare! Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo sana ako sinabihan ng ganun, hindi sana namatay si tatay. Huwag mo kong sisihin sa kamanyakan mo, pare. May sarili kang desisyon. Matanda ka na kaya dapat alam mo na ang tama at mali. Teka lang. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig niyong sabihin? Kinalaw mo si Agnes? Benjo? Hindi ko sinasadya, Sal. Nadala lang ako ng emosyon ko. Lasing ako noon. Putya naman, Benjo! Kahit lasing ka, malalaman mo pa rin na mali ang ginagawa mo. Paano mo nagawang bastusin ang katawan ni Agnes? May pinagsamahan kayo. Kahit yun na lang sanang inalala mo bago mo gawin ang bagay na yun. Oo na! Ako nang may kasalanan. Napaka-perfecto niyo naman kasi. Ikaw pa ngayon na may ganang magalit, Benjo. Ibang klase ka din eh. Hindi ko nga sinasadya. Bakit ba ang kulit ninyo? Tinulak ni Max palayo kay Sal si Benjo. Nagalit ito sa ginawa ng kanyang pinsan. Malaking kasalanan ang nagawa nito kung kaya't nadamay silang lahat. Wala na si Mang Bart. Dahil sa malaking pagkakamaling yun, hindi alam ni Max kung sisisiin ba nito ang kanyang sarili o si Benjo. Alam niyang may malaking papel siya sa nangyayaring kamalasan sa kanila. Huwag kang lalapit kay Sal! Sige! Magsama kayo! Pare-pareho kayong perfect! Sa susunod, pwede na kayong maging santo dahil sa kabaitan ninyo! Pwe! Padabog na isinarado ni Benjo ang pintuan ng opisina kung saan sila nagtago. Pipigilan sana siya ni Sal, ngunit maagap na hinila ni Max ang dalaga. Hayaan mo na siya, Sal. Kaya niya na ang sarili niya. Paano kung may gawin sa kanya si Aling Esme?
Wala na si Mang Bart. Ayokong mabawasan na naman tayo ng isa, Max. Mas lalong ayoko mapahama ka dahil lamang sa kanya. Nandito ang katawan ni Tito. Kitang-kita mo kung gaano kapanganib ang kalaban natin. Hindi nga natin alam kung paano siya tatalunin. Hintayin na lamang nating dumating ang umaga. Sa tingin ko naman, mahina ang aswang sa araw. Sa palagay ko, alam ko nang gagawin. Kailangan natin ng tulong niya. Tulong nino? Ni Benjo? Wag na lang, Sal. Hindi. Basta bukas na bukas, dadalhin kita sa kanya. Pero sa ngayon, pwede ba nating ilagay muna sa loob ng freezer ang katawan ni Mang Bart? Walang pag-aatubiling binuhat ni Max ang dugo ang katawan ni Mang Bart na nakahiga sa sahig. Hindi nila inaasahan na ganun na lamang kung isakripisyo ng matanda ang kanyang buhay para sa kaligtasan nila. Hindi nito nakita si Benjo ng araw na yun. Kinabukasan, dinala ni Sal sa lumang bahay si Max. Nagtataka man, tahimik na sumunod na lamang ang lalaki habang nagmamasid sa paligid. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, nabitiwan nito ang kanyang dalang itak. Totoo bang nakikita ko? Buhay ka, Agnes? Nagkatinginan muna sina Agnes at Sala bago ito sumagot sa lalaki. Oo, pero hindi ganun katagal. Hindi ba sa'yo binanggit ni Sal kung bakit nandito ako? Ang sabi niya lang sa akin, may tutulong sa amin. Hindi ko naman alam na ikaw pala yun. Tama nga ang sinabi ni Benjo. Nakita ka niya sa tindahan ninyo. Pero teka, paano nangyari to? Tsaka, ano bang gustong ganti ni Aling Isme? Ibuhay ka naman pala. Iba ang galit ni Nanay. Matagal niya na itong kinikimkim. Tutulong sa atin si Max. Ngunit, pwede mo bang sabihin sa amin kung anong klaseng aswang ka? Aswang ka rin? Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Naupo ito sa isang selya na katapat lamang nila Sala. Ang totoo niyan, kalahating tao at kalahating aswang ako. Malakas na aswang si Nanay. Marunong siya manggamot o hindi kaya ay mambarang. Nagsimula lang ang hinanakit niya noong malaman niyang isa siyang kabit. Ang bahay na ito ay pinagawa ni Tatay para sa amin ni Nanay. Ngunit noong malaman niya na may tunay na pamilya pala si Tatay, ay walang pag-aatubiling lumayas kami ni Nanay. Hindi lang yun. Nasagasaan ng sasakyan ng lolo ko ang bunso ko kapatid noon. Aksidente ang nangyari, pero hindi matanggap ni Nanay ang nangyari. Sa kasamaang palad, binawian agad ng buhay ang kapatid ko. Ano naman koneksyon namin sa gulo ng pamilya nyo? Malinaw naman. Mula sa sinasabi mo na ang galit ng nanay mo dahil may ginawa sa inyo. Ang punerarya nyo lang ang tumanggap sa katawan ni Tatay. Si Anton Reyes ang tatay ko. Nagulat sila nang marinig nila ang pangalang yun. Sa isip ni Sala, totoo ngang may koneksyon sila sa nangyari. Dahil maging si Benjo ay kinagagalitan ni Aling Isme. Isa akong mandurugong aswang. Ang mandurugo ay isang uri ng aswang na kung saan may kakayahan akong magbagong anyo upang maging ibong mandaragit na may mukhang tao. Hindi ko alam kung ano ba talagang ninuno ko. Dahil ang sabi ni Nanay ay may dugo akong kinari. Pinaniniwalaang ang mga kinari ay mga kalahating diwata, kalahating tao, o mga nilalang na may dugo ng diwata. Kapag ang kinari ay umibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang na kung tatawagin ay mandurugo. So, ibig sabihin, si Benjo ang dahilan kung bakit naging isa kang ganap na aswang? Tapos si Benjo din ang dahilan kung bakit gusto kaming ubusin ni Aling Isme? Ayos ah, kung tinamaan ka ba naman ng swerte?
Si Benjo? Oo. Alam ko siyang naging dahilan kung bakit naging aswang ako. Dahil hindi niya ako minahal ng tapat. Pero paano naman nasali ang galit ni nanay sa kanya? Nagkatinginan sina Sal at Max. Nagturuan pa ang mga ito kung sino ang magsasabi kay Agnes. May ginawa sa akin si Benjo, ano? Kagabi lang namin nalaman, Agnes. Kami na ang humihingi ng pasensya sa nagawa sa'yo ni Benjo. Hindi ko akalain na magagawa sa akin ni Benjo yun. Malaki ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Sumapit ang gabi. Pinagandaan nila kung ano ang maaaring mangyari sa kanila. Magmula noon, umalis si Benjo. Hindi na nila ito nakita pang muli. Sa palagay na lamang nila ay nagtago ito. Maging si Aling Ismi ay hindi nila nakita kung saan. Pinaalalahanan na rin ni Agnes ang mga kasama niya kung ano ang dapat nilang gawin sa oras na magdesisyon si Aling Ismi na ipagpatuloy ang ritual kung saan tatapusin ito ang kanyang planong patayin ang natitirang tao sa litrato. Sa mga litratong naroon, dalawa na lamang ang natitirang buhay, si Benjo at ang anak ni Mr. Reyes. Dali-dali nilang pinuntahan ang bahay ni Benjo, ngunit wala na ito roon. Sinubukan nilang puntahan ang bahay nila Mr. Reyes. Doon nila nadatnan si Benjo at ang babaeng nakita nilang kasama nitong lumabas sa kwarto. Yun din ang babaeng nasa larawang isusunod ni Aling Ismi. Nayamot pa na pinuntahan ni Max ang dalawang naglalampungan sa hardin. Nandito ka lang pala. Nag-alala kami sa'yo dahil baka kung napano ka na. Max? Sal? Anong ginagawa ninyo dito? Paano ninyo nalaman na nandito ako? Hindi ikaw ang pinunta namin dito. Pero mabuti na lang nandito ka. Umalis na tayo sa lugar na to. Papatayin kayo ni Aling Ismi. Si Aling Ismi baka mo? Nasagasaan siya kaninang umaga sa palengke. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano siya nawala ng buhay. Kaya umuwi na kayo. Istorbo kayo sa labing-labing lamin ni Amara. Ibig sabihin, wala na tayong dapat isipin. Tapos na rin pala ang lahat. Wala na si Aling Ismi. Umuwi na tayo, Sal. Wala tayong mapapala rito. Tiningnan muna ni Sal ang dalawa bago sumunod kay Max. Parang inip na ang mga ito na umalis sila. Paalis na sana ang mga ito nang biglang makarinig sila ng nagtili na babae. Nang lingunin nila iyon, nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Nakalabas na ang dila ni Benjo habang duguan ang buong katawan nito. Si Amara naman ay maluha-luhang isiniksik ang sarili sa isang gilid. May umatake kasi sa mga itong nilalang na may mahahabang kuko. Nakatalikod ito sa kanila, pero malinaw na si Aling Ismi iyon. Galit na galit ito sa taong kaharap niya. Kung hindi dahil sa'yo, masaya sana ang pamilyang binuo namin ni Anton. Salot ka! Ang dapat sa'yo'y mamatay. Sumunod ka dyan sa walang kwentang lalaki na nambaboy sa anak ko! Nang akmang sasakmali na sana nito ang liig ni Amara, biglang may humarang sa kanya. Nanlaki ang mga matang binawi nito ang kanyang kamay sa nakabaon sa liig ni Agnes. Naluha nitong nilapitan ang dugo ang anak. Malakas ang pagkakabaon ng kamay nito sa kanyang liig, kung kaya't ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Agnes! Agnes, anak! Huwag kang mamamatay, anak! Kumapit ka! Gagamutin ka ni nanay! Agnes! Tama, nanay. Hindi ako papayag, anak! Hindi ako papayag! Huwag mo kong iwan mag-isa! Kahit ilang beses ko pang gawin yon, hindi ako mapapagod! Huwag mo kong iwan, anak! May kinuwang isang bote ng likido si Sal sa kanyang bulsa.
ibinuhos niya yun kay Aling Isme. Nahigit na nagdaramdam sa pagkawala ng anak, hindi nito napansin ang paglapit ng dalaga. Napahiyaw ito sa sakit nang maramdaman ang likidong tumama sa kanyang balata. Walang iya ka! Papatayin kita! Tama na, Aling Isme! Ginawa lang namin ang kahilingan ni Agnes. Magpahinga na rin po kayo! Naniga si Aling Isme sa kanyang kinauupuan. Pinaghalong galit at sakit ang mababaka sa kanyang muka. Pagkatapos mabuhusan ni Sal ang likidong bigay ni Agnes. May inilagay namang pulbo si Max rito. Ito raw ang paraan upang makabalik si Aling Isme, maging ang anak nito, sa tulong ng likidong gawa ni Agnes mula sa kanyang ginawang ritual. Nanggapi nila ang naghihiganting aswang. Sinabihan sila ni Agnes sa posibleng mangyari sa oras na maabutan sila ng bilog na buwan, kung kaya't agad silang nagukay ng pwedeng mapaglibingan ni Aling Isme. Isinakay nila ang katawan ni Agnes, Benjo at Aling Isme sa sasakyan upang dalhin ang mga ito sa lumang bahay nila. Iniwan nilang walang malay si Amara sa labas ng kanilang bahay. Nakahanda na roon ang kabaong na hihigaan nila, maging ang hukay kung saan sila ililibing. Hapong-hapo ang dalawa nang matapos nilang mailibing ang mag-ina. Kinuha ni Sal ang kwintas sa suot ni Aling Isme upang sunugin. Lahat ng ginamit sa orasyon ay kanilang sinunog. Yun ang naging habili ni Agnes kung sakali mang mawala na ito. Madaling araw na nang nakauwi si Max at Agnes. Hindi na ito nagkibuan pa. Ang katawan ni Mang Bart na nasa freezer, kanilang pinaimbalsamuhan, binigyan ng maayos na burol. Marami ang nagtaka sa biglaang pagkamatay nito, lalo na ang mga kamag-anak niya. Ang naging rason na lamang ni Max, inatake ito sa puso. Ilang araw din ang itinagal bago inilibing si Mang Bart. Pagkatapos ng libing ng matandang lalaki, pinag-usapan din nila Sal ang balak nilang pag-alis sa punerarya. Desidido ka na ba talaga? Wala nang pwedeng pumigil sa desisyon mo? Kailangan ko magpahinga, Max. Gusto ko munang magpakalayo-layo sa lugar na ito. Maraming nangyari na hindi ko pa lubusang maproseso ang lahat. Ang balita ko, nasa rehab na ngayon si Amara. Hindi ko alam na ganun na lamang yung epekto sa kanya ng nangyari. Bago pa ako tuluyang mawala sa katinuan, aalis na ako sa lugar na ito. Masyadong mabigat sa akin na gumising at maalala ang nangyari. Hindi na kita pipigilan sa desisyon mo. Sana mahanap mo ang kapayapaan at kaligayahan na hinahanap mo. Sana nga, Max. Ikaw din. Kasabay ng pagsigat ng araw, siya ring pag-alis ng sinasakyang bus ni Sal, na pagdesisyonan nitong umuwi na lang muna sa kanila upang magpahinga. Si Max naman ay inatasang magpatuloy sa negosyo ni Mang Bart. Sa nangyari yun, may isang hindi malilimutang leksyon na dadalhin ni Sal. Yun ay walang magandang maidudulot, ang galit ng paghihiganti.